Okay guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa San Juan Emergency and Disaster Response Center. Kasama natin ang lahat ng grupo ng ASG Cainta. Ito kasalukuyan po nagdadatingan ng ating mga tropa. Ang harap po sa may unahan ang ating kapitan ng San Juan. Pero nag-vlog Si Jetro. Good morning po, sir. Ayan, good morning. Ayan po ang grupong AXART. Dumating na sila. Hinihintay pa natin ang ating mga ibang kasama. Nataon lang na mayroong bloodletting dito ang ating mga kasamahan sa PWD. Ayan. So, experience ko po na kung gaano sila ka-radical, gaano sila nagre-resist sa mga programa ng government natin. So, nakita ko kung paano from the other side of the tawag nito, the other side of the page of the book, nailipat namin sila sa pro-government. So, yun ang naging isang malaking accomplishment namin dun sa batalyon. Yung yung palit-barya modus. Yung laglag barya? Hindi iba pa yun sa laglag barya. Si suspect, kunwari magpapapalit siya ng buong 1,000. Mamadaliin niya kayo. Ma'am, sir, papalit po ako ng pera kasi ibabayad ko dun sa sinakyan ko, kailangan ko pumunta ng ospital. Nasa ganito. Gusto niya madaliin kayo para yung attention ninyo, mahati yung ng attention ninyo. So, kayo naman, papalitan nyo yung 1,000 ng barya. Ngayon, mabilis yung kamay nila. Minsan, pinipitik nila yung 200 o 300, 500, sasabihin nila, kulang yung binigay ninyo. So, ito naman si tindahan, dahil nataranta, dahil nagmamadali nga, bibigyan naman niya yung kulang. So, yung iba hindi nagrereklamo kasi lang naman yung yung 200 minsan, 300. Tinatapalan na lang nila. Pero kung halimbawa meron tayong mga kaibigan na may tindahan o may business, i-inform natin sila na gano'n as much as possible. Maglagay ng CCTV. Meron naman yan na nahuli na sa ng CCTV. Bakla. Ayun, napailan ng kaso yun. Isa pang modus ngayon yung pin pad glue. Kung makikita nyo dun sa post namin sa FB, maglalagay sila ng parang glue dun sa ng ATM machine. Dun sa numbers at saka dun sa mismong saksakan ng card. So, minsan, dahil may glue yun, hindi nalalabas yung card. Ang gagawin nila, magpapanggap sila ang employee ng bangko. Tutulungan kayo hihingi ng mga information details, ganyan. So, makukuha na yung detalye ninyo sa ATM ninyo. Yung iba naman, naglalagay sila ng skimming device doon na mababasa yung inyong ATM card, makakopy yun. Tapos, yung PIN number ninyo, dahil may nilagay sila doon sa ng numbers, kung ano yung recent na pinindot nyo doon, makikita nila yun lalabas ng print. So, katulad sa akin, bago kayo mag-withdraw sana, i-check nyo muna. Ako, inaano ko talaga lahat ng numbers, inawakan ko lahat ng numbers para before at saka after. Tapos pinipos yung cancel. Hindi
titignan ko yung ano kung merong mga hindi naman kailangan device na nandun. Maging aware po tayo kasi ano, itong nakaraang ano lang, dumadami yung mga nabibiktima nitong mga modus na to. Titignan natin, simula nung itatag ito, actually hindi tinatag eh, kinonsolidate natin. Kinonsolidate kasi may existing na dati to. Tama po ba? Bago ako dumating dito sa Kaita, meron na. So, kinonsolidate lang natin at revitalize ito ang ating ESG. So, it so happen lang, mga panahon na yun, ay pandemic. Pandemic yun. Tapos, ang unang, sila Arvin dito, nakikita ko to bago ako dumating sa Kaita, na-utilize ito sila sa checkpoint noong kasagsagan ng pandemic. Si Ma'am Taktakin pa nakakasama nyo, tama? Kuya Romy, nakakasama po ba kayo doon? O concentrated kayo sa ninyo? Sa Tulinyo kami ground para kami nag-establish ng checkpoint. Ayun. Tapos yung Larian, meron din kayo nung isa pa ang Larian. Pero lang. So nung isa pa kayo yung tatlong grupo na halos visible dito sa Kaita. PGBI, Axert, tapos yung Larian. So, yung Brigade II, saan ang concentration nyo nung time na yun? Nung panahon ng pandemic? Ha? Santo Domingo. Yung mga sityo natin doon sa Dagat-Dagatan, concentrated kayo doon. Joy Delta, saan kayo doon? Santa Lucia. Nag-a-assist kayo doon, kasama yung PNP natin. Paano sistema doon? May dutyhan kayo doon. Rotation. Sino ka rotation yun? Yung Axert. Kasi ang concentration ng Axert. Ang kasabi namin, kasama namin San Isidro. San Isidro rin kayo, ba? So, nag-rotate kayo, kung nagpapakita kayo, simula ay isang panalangin po muna. Of course, isa sa mga senior elder natin, si Kuya Romy. Kuya Romy, prayer muna. Okay, thank you, sir. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you for this day sa aming pagsama-sama, aming pagkikita, at aming pag-uusapan po ngayon na kayo ang manguna sa aming mga magiging agenda at topic. Thank you for guiding us, Lord God, sa lahat na iyong paggabay para pumunta rito. Ganon din sa aming mga kasama sa buhay, aming pamilya na kayo po ang gagabay. Lord, we thank you for the opportunity, for your love, for your privilege, for your guidance, blessings, for everything. Kayo po ang patuloy na naggagabay, nagbabasbas ng pag-aalaga sa amin lahat. Kami pinagpapasalamat. Muli, thank you for your faithfulness, for your love, and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sa ipo'y buhay, lupang hiniram, tulad ka ng magiting sa mandulubi. Di ka masisi sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit pagkugang, may bilagang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng waraw at mo'y tagumpay na nagminingning, ang bituin na tawag ng kailan ng may pagdidinig. Lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay ang sa piling mo. Ang bigaya na pag may malapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nandito na unang halos sa kasama namin. Si Kagawad natin. Di si Kagawad, kahit wala yan sa yung mga activities na nakakasama namin. Dahil hindi na yan siya bago eh. Yung sa ibang kasama namin na nandito. Si Kuya Rudy na ito ba? Wala, no? Okay. So, welcome po doon sa mga bago. Mamitig na kita yung pero kasama ka pa doon sa welcome. Kasi all throughout sa mga activities namin sa Turillo, kasama namin si Kagawad namin. Sayang lang at di ba rin no? So anyway, gano'n lang po talaga. Ngayon pong araw na to, napakahalaga nito sa amin. Kasi bukod po sa consolidation, actually, tinagurihan ko itong araw ng pagsisinog. Pagsisinog na kung saan
inaalam talaga natin kung sino ba talaga at ilan yung mga kasama natin na kasama natin dito sa advocacy support group dito sa Kaita. Kasi ang problema sa mga issues na napansin namin na umiiral sa inyong organisasyon, pairalin din habang ginagawa ninyo yung inyong function bilang part ng force multiplier ng mga komunidad ninyo. So, ibig sabihin, pag gano'n, pwede na kayo mag-aresto. Which is provided naman sa revised penal code na ang citizen's arrest at kayo ay effective at pwede i-effect sa kung sino mang nandyan na nakikita nyo during monitoring at duty ninyo sa barangay na lumalabag sa batas. Hindi na po kayo pwede i-incha pwera ng barangay. Maliwanag po yung guidance ng isang araw lang na pwede kumilos ang mga katulad ninyo on your own sa community. Pero magko-coordinate lang kayo sa barangay. Hindi pwede sabihin ng kapitan, hindi kayo pwede, tanong lang. Kung meron po kayong natatanggap na ganyan, na dinigdinay kayo ng barangay, hindi kayo binibigyan ng pagkakataon para mag-function, i-report nyo sa amin. Kasi kami po ang magre-report niya sa DILG. Kasi maliwanag po yung guidance eh. Force multiplier, advocacy support group should act on their own, but in coordination with the barangay. Basta doon lang tayo sa linya ng peace and order. Pero pwede kayong mag-aresto. Yun po yun. Kasi ang procedure ngayon, meron tayong pulis sa barangay. Pag kayo may inaresto, ipareceive nyo sa pulis. Ngayon, ang kasama nyo sa arresting team ay yung pulis. Ang instruction talaga niyan, kahit sa inyo nang galing ang paghuli, dapat i-assume ng pulis yung affidavit. Pero ganito po, mahirap kasi sa korte, nasasaluhin ang pulis ang affidavit kung hindi siya kasama doon sa actual operation. Doon na ini-encourage na pwede kayong lumakad on your own, pero mas maganda siguro para hindi malabo at mahirap yung documentation process natin, laging tandem kayo sa pulis pag lumakad. Kasi kung sakaling magkaroon man ng pag-aresto kasama niyo yung pulis, hindi pwedeng magipagturuan si pulis na kayo na mag-affidavit, si pulis kasama na sa affidavit dyan pag gumawa ng aresto. Pakukuha po ninyo. Kasi yun lang ang nakikita kong problema eh. Kasi ngayon, pinapagaling na ang pulis sa barangay kung lahat ng aresto ibabato sa inyo. Kayo ang pagka-affidavit, ayaw ng gano'n sa taas. Gusto nang sa itaas na pag nakita yung spot report, kasama yung pulis sa arresting. Pero ganito po yun. Tandaan nyo ha, ang ideal natin, dapat may kasama kayong pulis. Pero what if sir, walang pulis, nagkataon kami ang lumalakad. Pwede rin kayong humuli. I-assume nyo yung affidavit. Pero yung pulis, i-appraise nyo lang kung ano ang nangyari. Kasi just in case magkakapit na ng bayan, at least kahit pa paano yung pulis may alam doon sa mangyayari. Nagawa namin yan doon sa Mayamot. Wala pa itong mga ESG nung araw. Nung araw kasi medyo lucrative pa yung pakuhuli. So, sa lahat ng aspeto ng krimen, drugs at iba pa, minsan pinag-aagawan pa yan. Kung sino kasi may help kami dati, kung sino yung masipag manghuli, may incentive. So, pinag-aagawan. So, ang nangyayari, pag yung tanod ang nauuna doon sa crime scene at kayong nakahuli, sumasaw-saw na lang yung pulis doon sa affidavit. So, di ba, pogi points yun? So, gano'n ang nangyayari. Pero ang sitwasyon kasi, paano kung walang pulis? Kayo lang ang lumakan. Kasi ang senaryo ngayon, mga kasama, tandaan nyo ha, partner at in tandem kayo ng tanod na. Ha? Pero separate entity kayo ha, iwalay kayo sa kanila. Kasi sila gobyerno. Kayo, part kayo ng advocacy support group accredited na Philippine National Police. Katulad natin dito sa station, accredited namin kayo. So, pagdating sa karapatan at tungkulin, authority sa kalsada, equal footing kayo ng tanod. Hindi pwede sabihin ng tanod, barangay kami, mas mataas kami sa inyo. Walang ganon. Equal footing kayo ha, tandaan nyo. Yun yung guidance sa amin sa taas. So mga kasama, ini-encourage namin na
Himayin at ayusin ninyo yung hanay ng hanay, i-identify yung mga members, at i-assess at i-double check ninyo yung mga members ninyo. Ano ba ang interest nito mga kasama namin? Kasi ang hirap yan, na nahuhuli kayo, hindi nyo anong kasama nyo, may mga nakatimbre pala sa kanya, may mga enkargadong illegal pala, tupada, etc. at iba pa, lalo ba't yung drugs. Sisirain at sisirain yan yung hanay nyo. Kasi anong suot-suot na uniforme niya? Uniforme nyo. So yun po yung pakiusap namin. Ha? Simula po ngayong ating meeting na ito, ha? Ipapakiusap namin at yun ay binabato namin sa mga leader ninyo. Linisin ninyo ang hanay nyo. Ang ACSERT, naglinis na sila. Meron na silang winalis. Sana doon po sa ibang mga grupo na kasama natin, magsilop na rin. Kaya nga itong pagkikita natin na ito, itong pagpupulong natin, tinawag ko itong pagsisinop. Pagsisinop, kung sa English ay tinatawag nila good housekeeping. Dapat malinis ng tahanan. Malinis ang organisasyon. Kasi napaka-sensitibo na po at mabigat na yung mga nakaatang na responsibilidad dyan sa mga balikatibo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Yung iba sa inyo effective na. Lalo pa yung mga nakakasama ko sa gabi pag ako'y duty. Nakikita ko kung paano na sila kumilos, aba, idaig pang tarot. Which is good. Kasi ibig sabihin, capacitated na kayo. Pati yung simpleng pagbasa ng basic rights, pag may arresto, nagagawa. So, very good po yan sa part ninyo. Kasi maraming sa totoo lang, maraming tao talaga ang sumusweldo lang, pero walang alam at walang pakinabang. At ang malungkot, kasi may mga kapital na nagbubulag-bulagan. Sayang yung pera eh. Na dapat na pupunta sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya kung mayroong barangay na nagmagandang loob sa inyo at bigyan kayo ng allowance. Well and good. Kasi libre naman lahat sila eh. Uniforme nyo niya, sa inyo na eh. Diba? So malaking bagay po yan. Tanggapin nyo, walang masama doon. Kung mayroong mag-offer sa inyo for your services. Ha? Sa totoo lang, wala namang libre sa panahon ngayon eh. Ang libre lang ngayon ay yung salitang libre. Maski nga, alam niyo nung araw, di ba si Richard Gordon, sabi niya, natabunan na ng ash ang supit, pero I have thousands and several hundreds volunteers. Hindi naman talaga libre yun si Richard Gordon. Yung iba doon may food allowance, may transportation allowance, mindset. Ha? Hindi ito kamag-anak. Ang pinag-uusapan dito, yung kapakanan ng barangay at kapakanan ng nakararami. Hindi dahil, Diyos ko, hindi dahil sa kamag-anak ko yan, o lolo mo yan, magbabayad utang ka ngayon, at ipababayad utang mo pa, pera ng bayan. Isa lang pera na lang ang pamilya nyo, kung yun yung plano mo na i-please yung mga relatives mo, i-accommodate yung mga relatives mo, which is very wrong. So sana po, nagiging malinaw sa inyo lahat, yung papel niyo sa barangay, yung inyong mga dapat gawin habang kayo nandyan sa lugar ninyo na yan. Ganito po mga kasama, ang mga controversial issue pagdating sa inyong mga volunteers, mga force multiplier at advocacy support group, yung issue na pag-affidavit. Ganito po yan. Huwag po kayo matakot mag-affidavit, lalo pat kung kayo naman talaga ang naka-witness ng pangyayari. Ngayon, tandaan lang po ninyo ito. Sa inyong pag-affidavit, hindi na po pwedeng wala kayong kasamang pulis. Lalo pat sa mga report. Lalo pat yung mga pulis na nakakasama nyo dyan sa mga, kaya nga may pulis sa barangay. Ang gagawin nyo lamang po, gawin nyo maayos ang coordination ninyo sa pulis sa barangay ninyo. Number 1 dito number 1. Pagkaroon kayo ng close contact sa mga pulis sa barangay ninyo. Kasi halimbawa, wala siya, may operation, at kayo yung naka-duty, text lang.
Kasi ang importante lang lamang sa affidavit para hindi mabokya, mayroon kang personal knowledge doon sa nangyaring insidente. Tandaan po ninyo ha, hindi na po pwede suluhin ng mga volunteer organization, ng mga advocacy support group ang affidavit, partner na po ng pulis doon. Kasi ang pulis ay pinapagalitan na po ngayon na ipapasa lahat sa talon at sa mga katulad nyo, yung mga insidente na responde at umabot sa demandahan yung insidente. Takwa po ninyo. So yun lang po pwede nyo gawin ha. Magkaroon kayo ng close coordination sa mga pulis sa barangay nyo, sa lugar ninyo. Kasi ito at ito ang paulit-ulit na issue, yung kung sino mag-affidavit at tuturuan. So ang gawin nyo lang, informahan nyo yung pulis, sir, pasensya na po, wala po kayo dito, informahan lang po namin kayo na ganito yung sitwasyon dito. So para at least, wala siyang dahilan na hindi niya alam yung pangyayari. Pero huwag kayong maglilihim ha. Huwag kayong maglilihim sa tunay na pangyayari. Kasi kung kayo'y maglilihim, pag nagkabulin yaso, mahirap nating tinutin yan. So, sabihin nyo yung 100% na sadyang pangyayari ng insidente na kung kayo'y kasama, para kung magkabulin yaso, alam ng pulis kung paano kayo patutulungan at kung paano mapagtutulungan yung papel na gagawin. Nagkakaintindihan po ba tayo? So yun yung mga common issue. Doon lang po sa mga... Ako po si BGF Founder po, Brigade Ayay sa Kalamansian. Yes po yan. Tanong ko lang sir kung gawin namin gano'n, magkikipag-coordinate pa po kami sa barangay. Mga officer ng barangay o either sa police na mismo. Alam nyo, ito the best. Doon mismo na lang kayo dumiretso sa pulis sa barangay. Kasi yung mga organisasyon dyan, yung mga homeowners association, wala namang problema dyan eh. Pero ang pinaka-the best na pwede yung coordination na gawin doon sa naka-duty police sa barangay. Kasi unang-una, kayo talaga naman ang magtatrabaho dyan. Halimbawa sa inyo, si Sargento Andres at si Sargento Mansinito, dapat meron kayong close coordination at close contact sa kanila. Reporting kayo sa kanya, since siya yung nandyan sa police sa barangay. Kami ang papel namin sa PCR, sa mga is purely supervision. Supervision and monitoring. Pero pagdating sa function ninyo, barangay level, police sa barangay po kuya. So para, kung naka-checkpoint, ako dito mag-checkpoint sa Kainta, banggit ka ng banggit ng grupo mo, hindi naman namin nakakasama. Ako sa totoo lang makakasama. Ngayon ako ang PCR dito sa Kainta. Sa tuwing may meeting kami deployment, lagi ko sinasabi, ganitong grupo sa advocacy support group yung kasama namin. Identified din lahat. Kaya bawat pulis niya sa amin, kilala kayo. Magkahanlatuan man sa checkpoint, kilala kayo. Nagka-grupo at kasama namin dito sa Kainta. Kaya nga po, sad to say, yung sa Marikina, nakakalungkot yun. Kasi, ang AXERT, ang laki ng investment ng AXERT sa Marikina. Yung sa Marikina po, ang kilala na halos ng polis sa Baluban, doon sila nagka-function, hindi sa buong Marikina. Kaya hindi kami direktor. Nilalang lang nila ang force Yung multiplier. AXERT sa Marikina, kaya hindi gano'ng kilala lahat ng polis. Yung function nila sa Baluban lang. Tapos, katulad po bilang, dito pag mga deployment dito, identified yung grupo ng ASG na kasama sa deployment. Provincial na nga sir eh. Di ba? Provincial kaya nga, hindi ako na. Sir, may wala sir. Oo. Sir, noong panahon kasi ng pandemic, kasama namin si Sir Caceres. May ikot kami sa Major Caceres. Major pa. Tumahan kami sa Marikina. Hinarang kami ng pulis Marikina. Sinabihan na ng pulis, kasama namin yan. Pero pinababa pa rin kami. Bumaba si Major Caceres. Sinabi na kasama namin yan. Totoo po, hindi nila inaakla yung force multiplier. Grabe po Nagkala si yan. Sir Caceres. Okay. Ganito mga kasama. Lahat kayo na nandito sa lokal, sa station level, meron kayong mga counterpart sa national. Palagay ko, yung mga nasa national, dapat kumilo sila para sa inyo dito sa baba. Kasi kung yun ay may mga pagkilos sa national level, hindi pwedeng yung disregard niya, yung nasa baba. Ito ang effort natin dito eh. Station level lang itong ginagawa.
para po mas lalo mapatatag yung aming ESG. Yun po yung dahilan kung bakit po nandito yung mga kasama namin na anim activists ng Bongkay Camp. Actually, growing community po ito sa Kainta. Of course, ilalim ng aming pagmumuno ng aming Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Aranigalan bilang acting chief of police sa Kainta. Pinag-iigting po itong consolidation namin sa aming mga advocacy support. Of course, yung guidance po galing sa aming provincial director, Police Lieutenant Colonel Felipe Baragul, sir, isa yan sa mga pillars na nag-inspire sa amin para mas mapag-igting, palakasin yung mga ASG, advocacy support group na partner ng mga pulis sa barangay natin, partner ng mga talot sa barangay natin in keeping the peace and order in our communities. Particular dito sa Kainta. Sir, sa nakakatulong itong ating support. Malaking bagay po sila, lalo pat yung thrust ng ating organization ay to reduce at ma-minimize yung focus crime sa community. Yung kanilang presence sa community, napakalaking bagay po yan. At it translates into the lowering of in-focus crimes violation and fraud dito sa aming community sa Kainta. Malaking bagay po yung presensya, lalo ba yung mga pagsasaway nila sa mga nagiinom sa kalsada, mga nagrarambol, na pag tinignan natin maliit, pero laki po ng epekto nito sa peace and order situation natin. So, laking bagay po ito para sa Kainta. Na meron tayong mga aktibong grupo na maasahan sa ating mga community. Meron pa rin, alam po talaga mga gustong mag-voluntaryo tumulong. Okay pa po ba na pwede sumali sila sa inyo? Actually, open po ito. Basta willing po kayo magsakripisyo. Kasi po, wala pong insentibong makukuha dito sila. Wala ko silang bayad. Ang panira lamang po dito ay yung spirit at diwa ng volunteerismo. Volunteerismo para sa ikapapayapa ng ating mga komunidad. So, yun po. Pahalagahan po natin ang ating mga ESG. Mabuhay sila. Any message na lang po sir sa TBF ng Police Lieutenant Yes, Finance, in behalf of Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Aranigalan, ang aming acting chief of police, pinapaabot po niya ang kanyang suporta at pagkilala sa mga ASG sa buong Kainta. So, yun lamang po, Finance. Magandang araw. Thank you po. Certificate of Appreciation and Grateful Recognition for the unwavering and support since the inception of ASG Kainta Municipal Police Station, particularly the community-based programs and activities that greatly contributed in keeping public order and safety. Given this 10th day of March 2024 at PDRMO, Barangay San Juan, Kainta Rizal, side ng aming buting bebe. Sa PCR Kainta. Ngayon, dahil sa dami ninyo, paparapol natin ito. Wala eh. Kung saan po namin yung Sergeant Gira kung paano gagawin. Pagtulong-tulungan po ninyo yung distribution natin yung ayos. Oh, kaway-kaway mga bro. Yun oh. Yun. Ang dami pa natin yung mga bumayan yun. Bro. Kaway-kaway lang, kaway-kaway. Yun. Mr. Big Bird. Ayan oh. Ano yan? Sama, para po mag-qualify kayo sa ating couple. Mag-upo ko, pag nagaling po ninyo sa pagkakas,
pagkain, kung ano po yung dating question nyo, yan. Oy, number 8! Ito. Yung paligid natin, baguhin muna natin yung sarili natin. Yes. Ano yung yan? May nandiyan pa kasi yung mentalidad ng mga kasama natin sa grupo na nakikiramdam at hindi marunong magbusa. Na lagi ang pakiramdam, lagi siyang nilalamangan ng kasama niya. Sana maalis yung ganyang mentalidad sa grupo natin na to. Kasi sabi ko nga, this is purely volunteerism. Pag sinabing volunteerism, yung inisyatibo, kahit hindi ka sabihan kung anong gagawin mo, ginagawa mo kasi wala kang tinitingnan tao. Ang tinitingnan mo yung organisasyon na kung saan natong nakapaloob. So, yun sana yung mga gusto kong ma-invite sa inyo na characteristics na huwag tayong mabuhay doon sa mentalidad na ganun. Kasi yun ang ikinasisira ng mga grupo eh. Si Kainta ay para lang pang-personal mo lang, pero pag hinihingan ka namin ng tao, hinihingan ka namin ng tasking, hindi ka nagdi-deliver, maluwag ang pintungan natin. Ha? Ako, prangka po kami magsalita. Yung FCCW sa halimbawa yan, binitawan namin yan. Kasi magaling lang sa una, pagdating sa talagang pukpukan sa trabaho, hindi nagtatrabaho, walang nagdi-deliver, walang activity. Mga kasama, let us change and shift our mindset. Simula ngayong araw na ito, magsisimula ang mga halos first quarter ng taon ito, di ba? Pasok ng March. Delta Brigade II, I am throwing you the challenge. I am throwing at you the responsibility. You wake up. Sa totoo lang, pasensya na kayo, Joy and company. Kung hindi si Joy, si ano ang lumulutang? Yes. Si Jazz. Brigade II, founder, kung nandiyan. Anong nangyayari sa grupo natin? Kung wala pa si Jazz at si Joy, wala ng Delta. At ako appreciated ko talaga yung dalawang yan. Si Joy at si Jazz. Pwede ba mag-multiply kayo? Para J&J, double J. Kung wala ang double J sa Delta founder, wala talaga na kaming maaasahan. Same goes to Brigade II. Ito, prangkahan na to ha. Kasi hindi ako mapakali pag pakikipag-plastikan ako dito sa inyo eh. Kayong Brigade II, Kuya James, nasan ka? Wala, umalis na. Ano ba talaga ang plano ninyo? Ha? Ako nakikiusap sa inyo. You regroup, ayusin niyo yung sarili niyo. Sino ba ang kausap naming leader? Rudy Danganan ba o James? Sino talaga ang leader niyo? Ako, ang problema ko lang sa Delta, yung tao. Identified ko kung sino yung mga leader dyan eh. At sinasabi naman ni Double J sa akin, kung si Jazz ang nakakarating wala si Joy, may dahilan naman. Yung Brigade ay talaga medyo ano. Paraan to para makilala yung mga grupo natin. Kagaya nung issue kanina na na-raise nyo na hindi kinikilala yung mga grupo natin kasi nasa ibang bayan sila, ibang lugar. Actually, huwag sasamaan loob ninyo pagdating sa mga ganun ano. Kasi kahit kami mga pulis, nakakaranas din kami ng ganun. Pag napupunta kami sa ibang lugar, tulad ng NCR, is nandidiscriminate din kami. Kasi mga sila, alam nyo naman, tawag sa kanila yung Police Maynila. Hindi, ganito yung bali. Nakasay sa Maynila, pero lumaki sa probinsya. Ganun kasi ano. Balik na pulis ngayon. Kami, sa Maynila kami lumaki, pero assignment namin nasa Rizal. Sige, tuloy ba? Kaya ang magiging remedy natin dyan ganito, ano. Kasi nakikita nyo naman sa mga posting natin, kung may makakasama kaming mga advocacy support group, ginagamit na namin yung social media para ipakilala yung mga nakakasama namin, katulad ng mga grupo ng ninyo.
tapos kung sino yung leader. So, pag nakikita siguro nila yon sa social media, ay meron palang existing pala yung ganitong grupo. So siguro sa mga susunod nating activities, gawa natin ng documentation din yung Sa amin kasi normal, ginagawa namin ng documentation. Siguro yung mga action pictures i-consolidate po ng May mga GC naman siguro uso na, di ba? May Facebook ba kayo? Wala naman siguro, wala naman. Magpapaseminar yata ang regional office sa Camp Vicente Hill para sa kasi bakit nabalitaan ko yata ngayon, kailangan na ng testa, Pangalawa siguro sir, yung nangyari ni Bro kanina. Isolated case. Sa putik na yun, minsan nagiging irritable sila. Hindi sila sanay na humaharap sa community. So, meron kaming mga personnel na gano'n, minsan hindi kinakayanan. Ayun, nag-aawol na. Kasi hindi sila sanay makipag-ugnayan sa komunidad. Akala nila yung trabaho lang nila is manghuli ng manghuli, sumipa ng pinto, gano'n lang ang nila eh. So, pag nalalabas sila sa na yun, at na-engage sila sa community, hindi sila sanay. So, humingi kami ng pasensya kung meron kami. Kasi uniforme din namin yun eh. Galing pa yan sa number 8! Wala! Kita ba dyan sa likod? 78! Wala eh. 78! Oo, so ang maswerte na nanalo ng Ibarag Booker yan. May paparapol na tayo sa anniversary. Para paano yung 8? Pwede na ito. Picture. Sir. Ali. Bakit niya? Ayaw. Agham. Ayan. 31. Ako na dito sa harap. Next. Number 6. 43. 43, wow! Attended na, 43. Next. Panood. Ayan na. 9. Hoy! Hoy! Next. Number 9. Baka sino may pala na, 17. 17. Last but not the least. Eto na. 20. Number 20. Second round sa 500. Second round sa 500 ni Kagawad ay number 31, 43, 9, 17, and 20. Congratulations. Palakpakan natin sila. Samahan nyo ulit si Sir Ray. Okay, gawin na ako kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Sana, huwag kayong mag-ilayan sa mga ampag ninyo sa ating komunidad. Okay po ba yun? Yes! Salamat at magandang hapon sa inyo.